Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga tambay. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Siyempre po, kamusta po sa lahat? Lalo-lalo na po sa mga kababayan natin siyempre sa Hong Kong, sa saan man sulok ng mundo. Kamusta po lahat mga tambay, mga kababayan po natin. At siyempre po, thank you po kay Kingston ng Hong Kong mga tambay. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyo kababayan. At lahat po ng ating mga kababayan sa Hong Kong at saan man sulok ng mundo. Maingatan po kayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong tiwala, sa inyong tambayang mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin itong pahayag po ng isa pong retiradong general mga tambay. Dismayado po siya kay General Marbil mga tambay. Kay General Torre mga tambay. Dismayado siya sa ginagawa po ng general na si General Torre. Siyempre kasama na rin po dyan ang General Marbil. Siyempre, saan po ba susunod dyan? Sino po ba susundin yan? Di ba? Siyempre po ang PNP Chief General. Tapos, ang Malacanang, di umano. Di ba mga tamay? Pakinggan po natin ang pagiging dismayado po ni retired Police General Fillmore Escobar ng PMA Sambisig Class of 1991 mga tambay, ang retiradong general. Pakinggan po natin ang balita kung paano po siya nadismaya kay General Torre mga tambay. Kahit naman po mga Pilipino, dismayado po dahil sumasawsaw po siya sa politika. Para po siyang attack dog na rin po yata ng mga Pilipino at ng mga Duterte. Hindi kaya? Nagtatanong lang. Pakinggan po natin ang balita. Matinding batikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montebon. Isiniwalat ni retired Police General Fillmore Escobar ng PMA Sambisig Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF. Ayon kay Escobar, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP-NPA-NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon at di umano'y paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NPA-NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Botigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre. Ayon kay Escobar, nagbabala sa Escobar kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil. Yan po mga tambay. Totoo naman po yung sinasabi po. Lahat ni retired Police General Palmar. Ano ba? Pangalan po ba nito? Si Police General Fillmore.
mga tambay, Escobar, mga tambay, ng Class 91 ng Sambisig, mga tambay. Si retired Police General Fillmore. Totoo po ang sinasabi ni Sir na talagang si General Torre po, mga tambay, ibang-iba po sa lahat ng nakita nating general. Hindi po kasi ganito ang mga general. Kahit po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganito umasta ang mga general na para po silang mga politiko at parang mga kritiko. Lumalabas po sila, mga bayan. Tama po yun. Hindi po kasi trabaho ng mga general na pasukin po at sumama po sa issue ng mga politiko o politika. Tama eh. Lumalala po ang problema natin. Sila po ang may trabaho niya. Trabaho po kasi nila ang kapayapaan ng ating bansa. Ano po ba nangyayari sa ating bansa ngayon? Laganap na naman po. Unang-una sinasabi po ni retired General Fillmore. Lumalakas naman ang puwersa ng CPP, NPA, NDF. Lumalakas hanggang sa Kongreso. Dumarami na naman po at lumalakas sila. Pero ang ating mga kapulisan, saan po nakatutok? Sa pamumulitika daw. Nakita po natin, lahat po tinutukan nila. Dinimanda nila. Nag-raid pa sila ng vlogger na wala naman po silang napatunayan na sila'y hinahak. Di ba? Sinasabi lang daw fake news. Meron naman pong proseso ang batas para sa mga fake news. Pero yung ginagawa nyo po, panggigipit na yon. Dapat mo bang i-raid yun? I-raid mo. Parang kriminal ang turing mo. Para bang mga terorista ang dating sa'yo. Di ba? Ibang klase. At yung mga ginagawang pamumulitika po. Nakita nyo po, pati ang dating Pangulong Duterte, walang tahasang ididimanda raw niya. Ganon din ang Vice President. Isasawsaw pa rin niya raw ang kanyang sarili sa impeachment. Willing pa siyang maging witness ayon sa kanya. Mga tambay, ibang klase. Lalo raw kung siya'y papayagan ng DOJ, mga tambay, Secretary Remulla. Nakita niyo po yung sawsaw na sawsaw. Pero yung problema ng bansa na sila ang may trabaho, na nagagampanan ba nila na nakatuto ka sa politika? Di ba? Kaya tama po yung sinabi ni retired general, ni Police General Fillmore. Di ba? Na ito ang trabaho nyo. Ayusin nyo ang trabaho nyo. Number 1, lumalaganap ang droga. Lumalaganap ang krimen. Di po ba? At lumalaganap na naman ang NPA o to CPP, NPA, NDF. Lumalaganap. Ano po ang solusyon natin? At yung sinasabi daw po na pre-na ang mga probinsya, na pre-na sa mga NPA, hindi naman daw po totoo yun. Dahil lumalakas na naman sila. Kaya mahirap paniwalaan ang mga release ng Malacanang, lalo po sa issue ng CPP, NPA, NDF. Hindi raw po totoo yun. Mga kababayan, lumalakas na naman sila. Pero wala pong ginagawa ang ating mga kapulisan. Kasama raw po ng mga politiko ito. At nagbigay rin po siya ng babala sa General Torre dahil sa nakikita niya na sumasawsaw siya sa politika at nagagamit siya ng mga politiko. Pag daw nakuha na ang kailangan sa kanya, bandang huli, siya naman ang madali na o itatapo na raw ito ng mga politiko. Totoo naman po yun. Dahil ang mga politiko, mahirap po magbigay. At ang tiwala po, ang politiko po sa ating bansa ay wala pong mga prinsipyo, karamihan. Karamihan po ay walang dignidad, prinsipyo. Ang iniisip lang po ng karamihan nating mga politiko, pang sariling interest lang po. Kaya sa bandang huli raw po, ayon dito kay retired General Fillmore, mababasura ka lang pagdating na huli. At ikaw ang magiging kawawa bandang huli, General Torre. Ikaw po, ayon po rito kay retired General Fillmore, kawawa raw po kayo bandang huli. Baka pati ang inyong magiging retirement, baka magkaproblema pa yan bandang huli. Dahil sa dami po ng pinasukan nyo po. Dahil mismo po, napakarami pong nakita po sa inyo na paglabag, lalo po sa pagpapatupad ng batas. Lalo na po ang Vice President. Napakarami pong issue sa inyo. At napakarami nyo na pong kaso na haharapin pag hindi na po kayo, General, at hindi na rin po Pangulo
ang Pangulong Marcos. At hindi na rin po DOJ Secretary, si Secretary Boying. Lalabas po lahat ang issue at ang mga demanda po sa inyo. May mga demanda naman ito eh. Si General Marbil, may mga demanda na po ito dahil dinemanda na po ito ng kingdom ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy. May mga demanda na po ito, mga kabayan. Kasi po yung ginawa nilang mga harassment, illegal na pagpapatupad nila o pag-serve ng batas doon sa kingdom at marami po silang hinukay doon. Ito po nabalita na po ito. Naghuhukay po sila doon na para doon naghahanap ng mga ginto. Ayon po ito sa tagapagsalita ng Kibuloy, si Attorney Torion, mga tambay, tagapagsalita po. Di po ba? Kaya dito po, talagang dismayado po ang kapulisan. Napapahiya po kasi. Ang institusyon po ng kapulisan ay dismayado na po. Ayon po rito kay retired General Fillmore. Napapahiya at nahihiya po sila. Dahil meron po ngayon daw na katulad na isang general na talagang iba po ang panuntunan niya. Sinasawsaw po ang institusyon sa politika. Yung institusyon po na siyempre po isa kang retired general na matagal mo itong minahal at dito na binuhos mo ang iyong pagbuhay at binuhos mo na ang iyong araw-araw na buhay sa pagiging pulis. Tapos bigla kang papasukan ng mga general na ang layunin ay isawsaw daw ang mga sarili sa politika. Talagang madidismaya. Lalong-lalo na yung mga general na hindi naman po ginawa ito sa kanilang buhay, lalong-lalo na sila ay naglilingkod pa nung sila ay mga pulis. Di po ba? Nakita niyo po? Nakita niyo po? Yung sa bagong Pilipinas lang natin nakita yan na talagang grabe makisawsaw ang mga general at sumasangkot. Kasi nung panahon ni General Bato, nung kay dating Pangulong Duterte, at nila Acosar, di ba? At nung, yung mga general po, pagkatapos ni Bato, hindi naman po sila nakisawsaw sa politika. Nagtatrabaho po sila sa problema ng bansa. Ano po tinatrabaho nila? Di po ba yung una, yung problema ng krimen? Problema sa droga? Nililinis nila mga barangay sa krimen at droga at sa mga terorista at sa mga NPA, sa CPP-NPA, di ba, NDF. Nililinis nila yan para maging mapayapa ang bansa, mamuhay ng mapayapa ang mga Pilipino. Ngayon, nakikita po ba natin na ginagawa po ng PNP ngayon ang paglilinis sa mga problema ng bansa, sa krimen, sa droga, sa mga NPA, sa CPP-NPA? Nililinis po ba nila? Bakit po talamak na talamak po ngayon ang droga sa ating bansa? Ganon din ang krimen. Di ba? At yun mismo na sinasabi ni retired General Fillmore na lumalakas na naman ang puwersa ng NPA, ang CPP, NPA, NDF. Di po ba? Di ibig sabihin, hindi sila nagtatrabaho ng tama. Tama ang sinasabi ni retired general. Sumasawsaw sila sa pamumulitika, mga kababayan. Ang tanong nga natin, how much? Nagtatanong lang, magkano kaya? Hindi kaya ito nasilaw din, di umano, sa malalaking pangako, mga kababayan? Dahil puro corruption po ang issue ngayon ng Bagong Pilipinas. At puro daw po nababayaran. Karamihan daw po. Napakarami na raw po ang nababayaran. Di umano, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po. Good luck na lang po sa inyo, General Torre, sa mga haharapin po at ang inyong mga parating dahil kayo po ay magre-retire din po. Darating po ang panahon, kayo po ay magre-retiro. At darating ang panahon na iba na po ang pamahalaan. Ang pinakamasakit po na mangyayari po yata sa inyo pag naging Pangulo na po ang Duterte. Pag nakapasok na po at naging Pangulo na po ang Duterte, kamusta na po kaya ang magiging buhay nyo sa mga Duterte, mga kababayan? Napakarami nyo po sasagutin, mga kababayan. Kamusta kaya ang magiging retirement nyo, mga kababayan? At sa nakikita po ng taong bayan, mga kababayan, maraming investigasyon po ang gagawin po dyan. So, komento ko, lifestyle check po yan. Yung mga general na yan, mga kababayan. Pag naging Pangulo na po ang Vice President, lifestyle check po yan. Lifestyle check po nila lahat yan. Titingnan po nila mga asset niyan, yung mga general. Titingnan po nila kung magtutugma po ang mga kayamanan niyan, mga nakatago,
Kung meron man, titingnan po nila kung tutugma sa kanilang pamumuhay at sa kanilang kayamanan at sa kanilang sweldo, mga kababayan. Titingnan po yan, sisilipin po yan. Dahil po, alam po ng Vice President ang korupsyon po sa ating bansa ngayon. Alam niya. Kaya po, ang mga pulis na ganito, komento ko lang mga tama. Hindi naman masama magkomento. Baka masama po ito sa mga maimbestigahan po, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Nakakalungkot lang yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte na ibangon po at yung sweldo po ng ating mga kapulisan, yung mga men in uniform natin, lahat po, itinaas po lahat yan. Ang sweldo, halos doblehin pa po. Lalo ang kasama po ang kanilang mga retirement, mga tambay. Lahat halos, mga kabayan. Pero, sa kabila nun, ganito lang po ang napala ng dating Pangulong Duterte sa kapulisan. Ganito po. Ganito po sila, mga kabayan, sa bagong Pilipinas. Ibang klase na po. Ang pamunuan po, nasasangkot na po. Nakita po natin, noong nakarang araw, mismo ang PNP chief, mga kababayan, bawal na bawal daw dumaan sa bus lane, mga kababayan. Pero, ang katwiran daw po ng PNP General, may meeting daw po siya. Urgent. Ang tanong naman ng taong bayan, kung may meeting ka pala at alam mo na ikaw ay matatraffic, bakit hindi ka raw umalis ng maaga? Mga kabayan, o kaya, gumamit ka na lang daw ng helicopter para hindi ka matraffic, mag-helicopter ka na lang. Di ba? Siyempre po, nasa kapangyarihan. Maimbestigahan ba? Nasa kapangyarihan? Gawin na lang po natin sa bolang kristal. Tingnan na lang natin sa bolang kristal, mga tambay, kung mapaparusahan at maimbestigahan, mga tambay. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambahay Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kabayan. Muli po, ingatan nawa po mga tambay at i-good luck na lang po natin si General Torre. Good luck na lang sa kanya. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.